Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 12, 2025. So mukhang tapos na yung sale natin, 11/11 kahapon. So nag-bounce yung index natin. Ayan, lakas naman ng bounce yan. So bullish engulfing candle. So nanghangamoy technical bounce nga si PSE market natin. Nag-close tayo ng 5,714.02 and then maliit lang naman pero may net foreign sell tayo na 36.26 million. Ayan, mukha ito na yata yung inaantay natin na magandang balik ni PSE natin, di ba? Kasi nag-oversold siya ng 2 o 3 araw na oversold yung index natin. Okay? So, yung sa global market, medyo side mix yung galawan nila kagabi sa USA pero malakas pa rin sila. Tapos ngayon yung futures is mukhang okay ulit dito sa US market. Europe medyo nag-sideways siya pero okay na, green na rin ngayon. And then yung Asian markets natin majority is verde yung galawan natin. Yung crypto hindi ko nakita. So silipin na lang po natin yung galawan ng ating crypto. So dito sa Philippine markets since nag-up si index ng 1.51%, majority ng mga blue chips natin ang boss. So makita nyo, sino BDO nag-up ng 2.4%, Metrobank 3.3%, ICT 3.4%, Jollibee 2.15%. So karamihan sa kanila is gumalaw pero si Plus laglag yung kanyang galawan. So dito naman sa yung pinaka-trend natin sa market is yung mga mining stocks, di ba? Kaya ang dami dito, sina OGP, APX. Yung iba sa kanila nag-drop pero itong dalawa, mining and oil na nasa lista natin is nag-up naman for today's trading natin. Okay, so nauna nga itong si nickel. Wala dito sa trending stocks. Maynila yun ang una pero nag-drop kasi. So dito na tayo sa mga good vibe, pampa-good vibes na mga stocks. So nag-up siya ng 10.95%. O, di ba? So akalain mo, bi-breakdown na rin yung price pero nag-bounce naman siya. So meron siyang 4.18 million net foreign buy. So maganda yung galaw ni nickel. And then si Plus, ba, mukhang totoo yung breakout sa MA100. So nag-up siya ulit ng 8.76%. Meron siyang 167K net foreign buy. PXP, nag-bounce din siya ng 6.72%. So maganda yung kanyang galaw for today. Meron siyang 361K net foreign buy. Tapos si Monde, up din siya ng 4.42% pero 12.81 million net foreign sell. Finally nag-bounce si Monde. PLDT para to din yung yung reversal. So nag-up siya ng 4.27% kaya sinama natin dito. Maganda yung kanyang galaw. Meron siyang 22.77 million net foreign buy. And then yung paborito natin na si Plus laglag. So negative 4.92% and meron siyang 24.42 million net foreign sell. Ayan, mas maganda ng konti yung galaw ng ating market for today. Magkano na kaya yung palitan? Mahina, alam ko mahina pa rin si piso So silipin ko lang saglit. O malakas pa, mahina pa rin si piso. Okay, buti na lang kahit papaano nag-bounce si Philippine Stock Exchange natin. Okay po. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. Lamang po yan. So wag mo gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka na lang po para updated ka sa reviews natin. Hopefully maganda na yung mga reviews natin for the coming few days, Thursday and Friday. Or kung sumo-join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga viewers natin na nandiyan pa rin kahit pahit yung galaw ng market natin. Check na lang company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, tapos yung fundamentals, yung mga risk management natin, basic PSE stock market studies, yan, ang learnings natin sa market. And then sa mga mahilig sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to. Hopefully may ma-review na ulit tayo kasi nag-establish na ulit yung galawan sa US markets natin. Social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account or dito sa ating Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin. Okay? Tapos sa Twitter, wala pa rin summary si Philippine Stock Exchange. Pero kahapon maaga siya naglabas ng pinaka-summary. So ito yung closing natin. Okay, malakas. So 1.51% and ang daming blue chips na umakyat.
So, kung kailan umakyat yung iba, saka naman bumagsak si Plus, di ba? So, nag-negative 4.92%. Si GT Cap, pababa pa rin, minus 2.5%. Saka si AGI, nag-breakdown to sa support, negative 1.83%. So, winners natin, Pure Gold, 4.7%, Monde 4.42%, PLDT 4.27%. Dami nag 4% ngayon na bargain hunting. CNPF 4% at saka ICT 3.46%. Okay? So marami nag-bounce. Buti nila, marami na hinaan ng loob sa market natin kasi araw-araw ba naman bumabagsak. Alliance Global Gross 9-month profit to 24.8 billion. Ayan, hopefully makapagpabalik ng price action. Foreign funds bought, China Bank, PNB, Security Bank, ACN, ACR, AP, CNPF, Jollibee Keeper, CIC, GGS, SMC, Aries, CRIT, RCR, Globetel, Converge dito, Cebu, ICT, SSI, Wilcon, BCB, Mark, Nickel PX at saka si TXP. So Bloomberry 9-month profit slumps as e-wallet access curves is low online gambling push. May na rin yung kanyang casino eh. Tycoon, Enrique Razon, profit came under pressure as heavy spending on its mega fanalo. Okay, medyo mahina. URC, Q3 net income, ano ba to? Up o down? Up siya oh. Up siya. Oh, below consensus due to weaker snap beverage volumes and higher input costs. Okay? So ito yung mga binenta, foreign funds sold, BDO, BPI, East West, Manila Water, Maynilad, nag-drop si Maynilad, Petron, DNL, Emperador FD, IMI, EC, AGI, Costco, Ali, Double Dragon, Meg, SM, STI, Bloom Plus, Pure Gold, Robinsons Retail, APX, FNI, at saka si OGP. So 5.7, meron tayong technical bounce. BSP maintain 5% trade. Taas pa rin, no? So the Keepers Holdings post net income up by 12%. Nickel Asia doubles earnings to 5.19 billion. So maganda yung fundamental pala ni Nickel Asia kaya siya umakyat. China Bank net income sa 9 months is up pa rin ng 9.8%. Probably tuloy-tuloy na yung reversal niya. So nung umaga, alas 10, ano nangyari? Jollibee, China Bank yung mga nangunguna. Saka BPI. AGI pa rin yung drop at saka si Plus. Ali, hindi pa rin red pa rin si Ali ngayon, di ba? Negative 0.5% kanina. Costco, 9-month profit at 10.7 billion. Growth is lower than last year pace pero laki pa rin, di ba? 10 billion. Costco up by 6.6% tapos nung alas 12 first half so Jollibee Metrobank on Monday yung mataas plus pa rin at saka AGI yung pinakamahina for today's trading natin. Crate declares 10 consecutive flat dividend. Apollo scam evolves to include scam na ba si Apollo to include blockchain. Bakit nga naman? Ano nangyari sa minahan ni Apollo? Naloko lang tayo ni Apollo. Ali, 9-month net income is flat. Okay, so nag-Bitcoin na siya eh. Oo nga pala si Ma'am Diskaya yung example. Robinson Land, up ng 10%. SMPH, Q3, 12.8 billion yung profit. Ali, 21.4 billion. 9-month profits. Profits pa rin. Metrobank, plus 4% yung profits. So, Robinsons Retail secured PCC approval to acquire premium bikes. Manila Water said issuer connections have exceeded 360K. Tapos, laggards na. Kapon siguro to laggards na to. Corporates, China Bank, plus 9.8%. ICT, maganda. Maganda rin yung earnings niya, plus 28%. URC, so nadoble, halos nadoble. And then ASN, meron naman siyang profit 16%. Plus 10.1 billion. So for the 9 months siguro to. Plus 16% yung earnings. So Bloomberry is set to launch new content for its online gaming, generating excitement among users and stakeholders. Pero hindi naman gumalaw yung price action natin. Keeper, largest imported liquor distributor, delivered strong performance. Lalo na ngayon, di ba? Magdi-December na pala. So malakas ang mga inuman, di ba? Okay, so FLI land post 9% revenue.
Si, ano to, Semiconductor, Robinson, third quarter. Ay, maganda siya, oh. Plus 19%. Okay. Maganda yung earnings ni Robinson. Felix Mining Drilling at his Benguet Clifton project remains suspended. Okay. Mukhang bad news to, ha. Pero yung net income niya jump 72%. Okay. Share buyback, Meg at saka si SM. Maynila sellers are still writing the headlines. Mahina. Anto, first day, mga IPO to na stocks natin. Ba, okay. So, hindi natin alam kasi kung gaano katagal niya sinukat to eh. Mula nung IPO ba? Parang hindi eh. First day, ano niya eh. Dito yung mga monthly chains. Ayan, drop lahat sa monthly chains. Mahina, kumbaga. New service links, ICTSI, Aussie port to China, Indonesia, PSE plunges to fresh 5-year low kahapon to. Tapos Figaro, posted that a flat 2025 net income of 629 million. So may pa rin yung earnings. Apex Mining, 77.5% up. And yun lang, yung mga na-post natin for today's trading natin. Okay, may na-post yata ako kay Mr. Enrile, no? May mga lumalabas na fake news pala sa kanya. Ayan. So nasa ospital si di ba? Si Mr. Enrile, Juan Ponce Enrile po. Okay, so patalasas ulit yung mga bago sa channel natin. As usual, yung ating Patreon channel. I-double check nyo lang kung sino ng guide sa trading po dito sa Philippine markets natin. Okay? So punta tayo sa index. Okay, so finally, nagkaroon tayo ng magandang galaw. Ang tagal din na diretsyong bumabagsak yung galawan dito sa index natin. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. May nakita tayo na reversal kasi bullish engulfing candle. Although mahina nga yung yung volume ni nitong si PSC natin sa foreigners kasi negative 36.26 million pero nag-up naman siya ng 1.51%. So mukhang tapos na yata. Hopefully tapos na kasi nag-bounce na tayo dito sa MA or rather below RSI 30. So pinakamababa RSI 24. 23 yata yung kahapon na drop ng RSI natin. Nag-bounce na lang siya for today's trading natin. Okay, mali ba yung kasi nilagay na sobrang pessimistic ako sa market. Nilagay ko resista support dito sa 5,300, 5,400. Ngayon, nagkaroon tayo ng temporary support. So, dumating na maaga yung bounce natin. Hopefully, dire-diretso na yan. Okay. So, tignan nga natin kung meron ba trend channel to. Parang wala pa rin, no? Uy, bumalik. Okay. So, magandang sukat. Yung nakikita natin sa kanya, bumabalik siya. So, may chance. Hopefully, Thursday at saka Friday, wala masyadong negative news. Makasampa ulit tayo dito sa MA9 na index natin. Kasi okay naman yung mga companies eh. So, negative sentiment lang sa sa corruption sa Philippines. Tignan natin, hopefully. Malakas pa rin yung mababa pa rin yung value ng piso. Okay. So anyway, bearish, overall picture, bearish. Yung RSI, yung MACD niya, pababa. Yung bearish yung RSI natin is nandito pa rin sa ilalim ng RSI 50 level. Ayan. Cautious lang, syempre. Hindi natin alam kung kailan yung bottom unless ma-obvious na nagbago na yung trend ng markets natin. Okay? So, dito sa mga winners, punta tayo dito sa winners. Nickel yung nauna, 10.85%. Ayan, manunundo na siya. Tapos si Top, ang ganda ng galaw ni Top, 8.76% up. PXP, 6.72. Sino pa yung may volume, ha? Manila Water, 4.96. Pure Gold, 4.7. Monde, 4.42. Silipin natin mamaya yung dividends. Double Dragon, 4.21. Si Dito, ayan, napag-usapan natin kapon. Nag-bounce na rin siya ng 4%. ICT, 3.46%. So marami sa mga big caps, ayan. So nag-bounce ng galawan. So yung mga nag-drop, si Benguet Corporation, pagod na ba yung gold? Saglit lang. Pasilip yung gold price. Okay naman lumalaban naman yung Pero bakit nag-drop si Benguet? Minus 7.52%, si Plus, minus 4.92%, Maynilad, ayan, lalim ni Maynilad. So, below IPO price, bad sign.
minus 4.86%. Mabigat nga si Maynilad. Siyempre, tapos sa yung sentiment ng market mahina, di ba? So si Lipanto ng pullback din, minus 4.66. Tapos si Apollo sa may crypto, minus 3.61%. FCG, ito pa, ano din si FCG natin, diretso. Minus 3.45. APX, nag-drop. Hopefully, pullback. Minus 3.01%. And GT Cap, minus 2.5%. Okay? So, tingin tayo dito sa global markets. So, based dito sa futures, mukhang malakas na naman yung opening. Buti pa dito sa US. S&P futures, plus 0.31. Dow futures, plus 0.16. Nasdaq plus 0.58%. Okay? So kagabi medyo mix. So ngayon, European stocks may konting namumula pero majority is umakyat sila. No, ba't may lumabas ng drawing? Tapos sa Asia markets, mix pero mas marami yung berde dito sa Asian markets natin. Okay? So dito naman sa crypto, ayun. Nag, bakit red yung mga ano natin, no? Pero pataas yung chart. Ayan. So, pero sideways lang na. Bitcoin, 105K. Ethereum, 3.5K. XRP, 2.4. BNB, 974. Sol, 160. At saka si Dodge, 0.1769. Okay. Umakyat siguro kanina. Tapos, nagpo-pullback yung as compared kahapon. Ayan. Parang paakyat naman sa galawan po ng cryptos natin. Okay? So, balik tayo dito sa index. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si nickel, yung representative ng mining stocks. Pero yung mga majority naman pinag-uusapan natin na sina APX, PX, di ba? LC, medyo nag-drop yung kanilang mga price action. Okay, so nanguna si nickel sa mga winners natin. Gustong bumalik, mag-retry na mag-push sa ibabaw ng 4 pesos. So nag-establish siya ng support malapit sa MA 100, so mga 3.2. So bumabalik pala siya dito sa trading range natin na to. So may tendency din na mag-breakout. Medyo malakas to pa nag-breakout. So maganda yung earnings niya. So lumabas dito is 170%. Ayun, kumita siya ng 4.23 billion. So medyo maganda yung fundamentals ni nickel natin. So may chance mag-breakout sa 4 pesos. Pero okay, maliit lang naman. Meron siyang dividends na 1.92%. Ayan, ex-date pala eh. Matagal pa, November 27 pa. Ayan, pwede pa. Pwede pa mag-breakout si nickel natin. Hopefully, maganda pa rin yung sentiment ng market bukas. Ayan, bumalik siya dito sa bull side. Nang shakeout lang pala to. So, nag-double check sa support niya. And okay na rin yung itsura ng MACD formation natin sa kanya. Pataas na rin yung niya pa-reverse. Okay po. So 3.85 closing price, 10.85% up and 4.18 million net foreign buy. Next, si TAP, may follow-up kay TAP. Okay, totoo yung breakout natin kahapon o ng isang araw kay TAP kasi nakita natin dito, di ba? Medyo nag-breakout siya dito. So on the way siya para sa recovery. Okay, so nag-support 1.4. So pwede natin consider ulit yung 1.6. So bumalik na siya dito sa trading range natin from 1.4 hanggang dito sa 1.6. Okay? So hopefully umabot tayo dito. So mabulish na yung yung itsura ng RSI niya. Dire-diretso yung yung galaw ng RSI natin. Tapos good sign din yung itsura na pinapakita ng MACD formation natin. So nag-close siya 1.49, 8.76. Mataas yan 8.76%. And meron siyang 167K net foreign buy. Next, PXP. Okay, manunundo na si PXP natin. So mukhang matutuloy yung reversal ng price action. Hopefully maabot ulit tayo dito sa 2.8 or best case scenario dito ulit 3.68. Malaki ba tong upside niya kung sakaling umabot diyan? Laki din More than 10% din yung gap natin yan. Okay. So hopefully tuloy-tuloy si PXP. Wala tayong balita na nakuha dito sa kanya maliban sa maganda yung price action. So nag-close ng 2.54, up siya ng 6.72% and meron siyang
361K net foreign buy. Okay? So maganda rin yung itsura ng MACD formation. Next, Monde. So, na-feature ulit natin finally. So, medyo malakas din kasi yung drop ni, ni Monde natin. So, gaano kalaki yung drop na yan? 20%. So, kailangan talaga mag-cut pag na bibreak talaga yung support natin. No? Okay. So, ito yung pinakamalapit na malakas na resistance. 6.5. Hopefully, reversal sign na siya. And sumabay din, no? Nag-declare na 2.42 na dividends. Ex-date is matagal pa naman, December 3. Ayan. So, nag-bounce din pala siya. Technical bounce pala itong si Mondi natin. Okay. So, hopefully makabalik. May konti resistance dito sa 6.12. Kung medyo stricto ka. Ayan. Ito. Dito. 6.12. Okay. Hopefully bumalik ulit dito. Mag-retest. Pero downtrend na siya kasi lower low siya, di ba? So, ang inassume na lang natin, makabalik siya dito sa 6.6. So, nag-close po siya ng 5.9. So, maganda yung earnings yan, ba? 4.42% up and 12.81 million net foreign sale. Medyo hindi pa obvious yung galaw ng MACD formation natin. Okay? Next, PLDT. Ito, medyo maganda na yung reversal ni PLDT. O, yan, o. Ang laki ng dalawang kandila. Umabot na to ng 7.45%. Catalyst, hindi rin, no? Minus 28% pa nga siya eh. Pero okay pa rin naman. May income pa rin naman na 6.96 billion. So, pre-nice in niya siguro yung yung mababa niyang earnings dito last time na. Okay. Hopefully, makabalik siya sa 1.3. So, nakabalik dito sa support na 1,200. Ayan. Ito naman yung pinaka-trading range ngayon ni PLDT after magkaroon niya ng breakout dito sa MA100. Kaya lang overbought na yung niya, yung RSI formation, pero bullish pa rin yung MACD. Ayan. So parang gusto niya bumalik dito sa 1,300. Okay? So nag-close siya, panahon ng blue chips eh. 1,220 ngayon lang. Nag-up ng 4.27% and 22 million net foreign buy. And then lastly, yung paborito natin, laglag. Nako, nangyari kay kay Plus Profit Taking, hopefully. Nauntog sa MA100. Ayan, nauntog si Plus natin. So, dyan na lang muna, pinaka-resistance. Okay, tingnan natin. Hopefully, normal pullback lang to. At bumalik tayo sa sideways siya. Hindi naman na downtrend eh. So, sideways naman yung pinaka-channel ni Plus. Okay, so kulang sa catalyst din eh. Dapat tuloy na lang niya yung Brazil niya. Ba't kaya niya biglang pinull out yun? No? Okay, so bumalik sa bullish line. Nasa bullish line pa rin naman ng RSI etong si Plus natin at saka okay pa rin naman yung pinaka MACD formation niya. Pero nauntog, no? Tapos pinakita niya parang may channel dito na sideways. Ayan. Hopefully hindi tayo bumagsak for the coming few days. So nag-close siya ng 26.1, down 4.92%. Malaki din yung down. And 24.42 million net foreign sale. Okay po. So yun na lang muna yung ating review. Ayan, puro late yung upload ko. Pasensya na, medyo busy sa work at good sign kasi bullish engulfing candle. Hopefully hindi lang technical bounce kasi nagbabounce tayo lagi sa oversold condition sa index. Hopefully maka-breakout ulit dito sa RSI 50 level natin. Okay po. So yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa channel po. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Tapos sa crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So gusto ng guide, sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.